we continue to pray for the world peace, especially in the Middle East. Give wisdom to the world leader to finish the war. Give favor to those who are affected. Recovery, provision, and protection, and strength to start again. And for our country, we pray for our guidance, for our leader. Give them wisdom in their decisions making, righteousness, Lord. We rebuke pride. Pour out humility in their heart for better peace and political stability. And to each and every home, give us, Lord, one desire, every Filipino, every family, to pray to overcome the challenge we're facing right now. Enough supply of electricity, gasoline to continue our daily life.
also ask, Father, for your presence in every home. Intensify our prayer through family altar. What desire, Lord, for the youth to attend Bible study, to get to know more about you and to commit faithfully for the observance of your day. Father, we also pray you may lead our church activities, seminar, outing, baptism, vacation, Bible school, voice lesson, and praise and worship team. Covering, provision, protection also for our pastor and their families, the presence of your love and holiness in their life. And to our pastor, Pastor Jay, continue to lead him, use him to save more souls. And this is all our prayer in Jesus' name. Amen. Iba na yung pakiramdam mo, taas na, no? Yan, sige pa lang natin si Lord. So, salamat kay Lord. Ito yung pangalawang linggo natin dito sa Jasmine's Place. Again, palampakan natin ang Panginoon. Pero alam niyo, hindi natin matatawaran po na gusto naman ni Lord na tayo pupunta. Sabi ko nga kanina, nasa likod ako, imagine niyo yan. Andito na, may aircon na, pero medyo mainit pa. Sabi ko, hindi ko ma-imagine kung nandun tayo sa taas. Sabi ko, na ano po, it's a blessing din. Kaya, again, ang aming panawagan po, continue to pray, for, yung talagang, place of, natin, church. So, kasi ito po ay stopgap. Yan, sabi mga stopgap. Until, hindi natin alam, it's the Lord's plan, pero stopgap, kasi naghahanap pa rin tayo talaga ng malilipanan. Okay? So, tandaan niyo lang po yung pagtutuloy nyo, affordable, accessible, di ba? Safe, may parking, tapos yung kung saan pwede tayong gamitin ni Lord to be a channel of blessing sa lugar ngayon. Yun ang ating standard para, ito na yung aming, ito na yung lugar para sa amin. Yung angkop na lugar. And for the meantime, we will see paano tayo pupupin dito sa Jasmine's events place. Yan. So, yan, maasahan natin yung panalangin ng bawat isa. Yan, pero mga sa katabi mo, mananalangin ka ba? Kung sa panalangin, syempre po, we expect also that as one family, we will we will support yung ating gawain. Yan. So, again, yung pong announcement doon, mga pamilya po, hindi mo kayo maka-attend ng prayer meeting pagka Wednesday o upper room, gather niyo po yung pamilya ninyo to pray. Okay? Hindi naman kailangan isang oras. No? So daanan niyo lang po yung pinapadala kong guide. Simula muna, syempre, pray, and then kumustahan kayo bilang pamilya. No? Kasi tanong ko, nag-uusap pa ba yung mga pamilya natin? So at least yung pagkakataon to, kung hindi nyo man nakukumusta ang isa't isa, makakumusta nyo man lang once a week. Anak nyo, kumusta nyo yung linggo mo. No? And yung mga anak, please respond naman. Please respond longer pag yung okay lang. Kwenta mo na kung ano yung okay. Tapos hindi, ano ba yung pwede natin pagpasalamat kay Lord? Again, as a family, let's develop the culture of gratitude. No? Gratitude. Hanapan natin, let's find something to thank God for every day. So kung nagdada tayo, pasalamat tayo sa Panginoon. Yan, tapos nandun na yung reading, pwede po i-review nyo yung readings dito and then reflect. Basta ka po mag-pray. Yung pinag-pray natin kanina, yun yung same prayer points po for the week. So sana, sama-sama natin tutukan sa panalangin yun. Idulog natin sa Panginoon. Alam niyo ba, kailangan talaga ng bayan natin ng panalangin. Minsan ayaw ka na manood ng balita kasi kinikilabutan ako sa mga gusto ko mandidato, kinikilabutan ako din sa mga iba't ibang palagay, iba't ibang balita, doon na alam ko ng totoo Kaya let's continue to storm heaven na magkaroon po ng katotohanan at magkaroon naman po ng takwiran sa ating kalagitnaan. Maganda po magsimula yun sa ating pamilya. Kaya nga po ang sikreto po kung gusto natin ma-revive ang ating bansa, simulan natin sa ating mga tahanan. So imagine niyo po kung ilang pamilya meron dito, pag yan na-revive lang po kayo, yung family niyo, maghahawa na po yan. Yan ang pag-uusapan natin mamaya.
Okay? So manalangin muna tayo. Let's pray. Let's pray. Yes, truly we welcome you, King of Glory. Thank you for honoring us with your presence this morning. Salamat po. Sino ba kami, Lord, para po inyong pamlakan? At sabi nga, what's man that you're mindful of him? Son of man, that you should care for him, Lord. Sabi nga, we are like a bread, Lord God. Parang hiningala na nagpatas. Pero, Lord, you honored us with your presence. You even sent your son Jesus, pinadala niyo po yung anak ng si Jesus para mag-educate. Ganun po kami kahalaga sa inyong mga mata. Kaya papasalamat po kami. Kaya we need to thank you, Holy Spirit, and invite your presence as we meditate on your word. Sabi nga ni Jesus, you will continue to reveal Himself to us. Kita niyo po, tibigyan yung linaw para kami mga marinig. Kaya hiningi po namin ngayon, Lord, the capacity, Lord, to understand, the capacity, Lord, God, to apply. Sa lahat, yung maririnig namin. Pag-uwi namin, hindi lang po kami tumatino, hindi lang po kami nagdagdagan ng information, kundi nabago po kami ng aming mga maririnig. May we have the courage to respond to the challenge, Lord God. Salamat po, kami ng Jesus, yun po ang aming panalangin sa pangalan po ninyo. Amen. Sige, pagpapagalan din ang kami. So ngayong taon, 2026, ang bilis ng panahon. Naalala niyo pa ba ito? Ayan, naalala niyo po yan. Throwback tayo. Naalala ko yan na wala mo na tayong service, at yun, naki-service tayo sa QC. Naalala niyo yan, na online muna, na iba nung pandemic masyado na. Lalo na nung pagpasok ng nung nagkaroon na ng lockdown ng March. Tama ba? March 15 yun March 15. So, grabe uncertainty. Hindi ko nga po alam po ano yung COVID story nyo, pero ako pang COVID story ko noon, April 9, 2020, nagkasakit ako, natakot ako noon. No? Walang gusto tumingin sa akin, miski yung pinipiyan ko na na churchmate na doktor, pero hindi magpaswag. Kala, pag nagpaswag ako, pull out ako. Yung time na yun, ano pa naman yun? Yung time na yun, yung may unang fatality sa Antipolo, namatay yung isang pastor, na 2 pinto lang ang layo sa bahay namin, sila yung sumundo. So alam niyo, grabe po nung panahon ngayon na pagka dinanan ng grabe yung uncertainty, grabe yung takot, no? Yung sa pandemic na yun. Kasi sabi nung una, hindi rin masyadong nakakahawa. Hindi siya airborne. Pero maya-maya, pag bukat-bukat po, di ba napapanood sa TV, libo-libo yung mamatay, lalo na doon sa South America, sa Brazil, ang daming nililibig, saka sa Italy. Nakakabag, ganun katinding makahawa. At ano yung ginagawa ng virus niya? Nagsimula yan sa isang village ng China, pero ang bilis niya makahawa. No? At ang ginagawa niya po, inaapit niya yung immune system. Na meron kaming kaibigan ng pastor, grabe daw talaga. Pinag-pray na raw niya na kunin na siya nila. Ang hirap daw talaga. No? Ang hirap ng kanyang pinagdaanan. Kaya po dito, pag hindi siya nalunasan ng tama, it can lead to death. Pero meron pa ka nagsabi, meron ka tinatawag na long COVID. Kapag pagka-COVID ka, medyo prone ka sa sakit. So ano ba yung COVID yun? Isang virus na siyang sumisira sa ating kabuuan, no? Madaling makahawa, madaling kumalat. Di ba? Actually, ang unang mga fatality nga ng mga doktor di ba? Alala niyo yun, dami mga doktor na namatay. Kasi hindi sinasabi nung tinitingnan ng pasyente na inuupo pala sila na may sintomas na pala sila, kaya sila yung nadali. No? Isang virus na nakakahawa, na marami na nagdaan, dati pinatatakutan, ketone. Yan, sumunod po, TB. No? TB colored. Nakakahawa. Dami. Pero alam niyo po ba na doon pa man, may mas nakakatakot, na mas nakakahawa na nakapasok sa mundo natin. Yan, going back to the Garden of Eden, going back, meron ng outbreak na nangyari doon. Ano yung outbreak na yun? Outbreak ng kasalanan. Di ba? Dito. Kaya napalayas at yung perfectong design ni Lord, the perfect design of the Lord sa kanyang nilikha, na-contaminate. So parang sa malusog na katawan, na-infect ng virus, kaya inupo, nilagnat.
napuno ng ano yung baga, no? Kaya nahirapan. Ganun din ang nangyari sa unang nilikha ni Lord dahil sa kasalanan, napuno sila ng kaiiyan, takot, eventually, they suffer the consequence, no? Yung consequence ng kanilang kasalanan. Pero maganda rito, kung hindi nangyari ito sa isang hardin naman, gumawa ang Diyos ng paraan, no? God made, no? Gumawa ang Diyos ng paraan para solusyonan yung contamination, para solusyonan mo yung epidemya na nagsimula sa Garden of Eden. At alam ko po hanggang ngayon, andito pa rin yung epidemya na yan, dahil yung mundo natin po ay fallen world. Hindi po cursing yun, ha? Tignan nyo na lang po yung nangyayari, no? Sana po na-antig kayo to pray. No? Hindi lang po sa buong mundo, pati to pray for our country. Papunta dito kanina, talagang ano ba yung nangyari sa bayan namin? So dati, nagagalit kami pag ninanakawan kami ng gobyerno. Ngayon, okay lang nanakawan kami basta meron kami nakikitang prueba. Ibig sabihin, may tulay, may proyektong nagawa. Actually, kaya nagalit ngayon kasi walang nakitang prueba, di ba? Hindi gawa yung mga proyekto. Sabi ko, ano nangyari sa amin, Lord? Bakit parang bumaba na yung, namin, yung pamantayan namin ng kaayusan? Bakit bumaba na yung pamantayan namin ng kabanalan na okay lang patayin pag-adik? No, karapat dapat siyang patayin. Na okay lang na magsalita ng profanity. No, alam niyo, natatakot po ako speaking politically, natatakot po ako sa kulturang sinimula nung umalis na presidente. Hindi ko po binoto yung nakaupong presidente. Ngayon, po. Pero natatakot po ako sa nasimulang kultura, the culture of impunity, no, the culture of violence, and the culture of profanity. Di ba, nagmumura? Nakakatakot po. And like a virus, nakakahawa siya. Nag-uusap kami nung mga kaibigan ko, Pastor Del, talaga pa, sabi kailangan mag-isip tayo. Kung hindi, lalong mag-uugat yan, magbubunga, ang hirap ng bunutin yan. And sa FB ko, makikita niyo, dami na nagmumurahan, kumakalat na. Kaya sana po tayo po, we will be moved by the Lord to pray and intercede. Sabi naman niya sa 2 Chronicles 7 no? So tapos na Jesus died, Jesus rose again para po masolusyonan yung nangyari sa Garden of Eden. Kaya may pag-asa. Sabi mo may pag-asa. Yan, may pag-asa. Yung outbreak, the fall from the Garden of Eden, the fall of man, na pinaalis po sila, bumalik na tayo sa relasyon dahil sa ginawa ni Jesus. Ngayon, as we conclude yung ating series ng What's Up After the Holy Week, sagutin na, ano kaya yung calling sa atin ni Lord? So meron siyang invitation, inanyayahan niya tayo, pakanyaya niya sa atin, mamuhay kayo ng may kabanalan. Mamuhay kayo ng may kabanalan. Buong taon, wag lang isang linggo. Yan. Hindi lang Holy Week, hindi Holy Life, Holy Year. Yan. Tapos natin yung kanyang ibahagi niya yung mabuting balita. Last week, naman sa atin na kumilos tayo. Sa akin, as we end, balikan natin yung unang linggo natin. Kung panawagan po niya sa atin ay buong taon, mamuhay tayo ng kaayusan. Ngayon, sasagutin natin, paano tayo mananatiling maayos kung ang ating mundo ay polluted as a result of the fall sa Garden of Eden. Di ba ang hirap umayos kung ang paligid mo ay hindi conducive sa ayusan? Di ba? Lalo na halimbawa sa bahay, ikaw lang ang nagsisimba. So pagbalik mo, babalik ka na sa environment na sigawan, may murahan. O kaya, dito babalik ka na bukas, maghahanap buhay ka na, babalik ka na ulit doon. Sa hanap buhay na kung saan may lagayan, may murahan, may ayaan, sa nightlife. Yan. Okay, may ayaan sa bisyo. Paano yung babalik ka doon, na umaapoy yung bibig ng mga kahalubilo mo, tapos makakantsawan ka. Kasi bakit yun ang lumalay mo na? Born against ka na ba? Diba? Born against ka na ba? Siguro ML ka na nakakantsawan. So dito, how can we remain clean in a polluted world? Alam nyo it starts young or earlier. Kinwento ko na yan senior ko na yan Alam nyo po, hindi yan nagsisimula pagka naluglo ka na. Nagsisimula yan, bata pa lang.
No, pinwento ko po nung ako po ay editor-in-chief sa school, magpapaprint po kami ng dyaryo, 5 issues per set, 5 issues per set. So 18,000 na kopya po yun. Di ang daming nag-aalok na printing press. Yung isa, lumilip ako. Pagkukumpag ko po agad, sige ganito na, para wala tayong pag-usapan. 3 pesos yung bawat issue, 8 pages yun, so dalawang spread yun. Ano nga yun? Nagbabasa pa ba ng dyaryo? Isang spread, dalawang spread. Sabi ka, sige, 3 pesos yan, sa'yo yung piso. So makatuwid, 2 piso lang pala. No? So nag-compute ako, 18,000 yun ah. Tapos 5 issues, so 18,000 times 5. Okay? Ganun mo kasimple. Ganun mo kasimple. At sinungga ba ni Pastor Den? Sinungga ba? Kaya sa iba po ako nagpa-imprenta. No? Sa iba po ako nagpa-imprenta kasi hindi ko ma-atim na naawa ako sa mga estudyante na pinadala ng kanilang mga magulang na magsasaka, no? Mga magulang na mangingisda, na nag-aaral sa aming school, tapos nagbabayad sila ng 15 pesos na publication fee. Pero doon nakita ko, tumatak sa isip ko yun, na madali pa lang gumawa ng pera kung ikaw ay magpapaagos sa isang polluted na mundo. Tama yun. At alam ko, marami sa atin nasubukan na. Di ko alam, sa eskwelahan, nasubukan na kayo. Mga estudyante, nasubukan na ba kayo? Hirap na naman sa project mo, ChatGPT lang yan. Diba? AI lang yan. Okay, kaya po, alam niyo po, may study ngayon na nakakabulog daw ng utak yung umaasa na lang tayo sa AI, Kaya AI lang yan, di ba? O kaya kung naghahanap buhay tayo, sige, patungan mo na yan. Sa'yo na yan, di ba? Nung nagtrabaho na po ako, ahente po ng computer ng work ko, engineer daw, pero may pinagbibenta kami ng computer. Meron pong alalay ng isang mayor sa Upper Northern Luzon, bibili nagpapakot ng computer, pinuha na ganyan. Pwede bang magkano ba discount? Sige, pwede bang ilagay yung discount, pero akin na lang yung discount. Ha? Grabe. So ilalagay natin sa resibo, 25,000. Pero in reality, 20,000 ang yung binayad. Tulad ako. So, mapabata, mapamilidad. No? Alam ko dito po sa Taytay, meron dito kung naging commercial yung mamimigay ng 20 pesos siya. Nalala ko ng bago ko sa Taytay Ako narinig niyo po yung 20. Dito ako nila. 20. This is another challenge. No? How can we remain clean? How can we remain pure? How can we remain set apart? No? Kasi nga, ginawa na ni Jesus yung kanyang role. Ginawa na ni Jesus yung kanyang role eh. Paano natin mapapanatili yung kadalisayan, galing sa tagumpay ni Jesus sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay? So the challenge now is to be faithful so that we can be fruitful, remain clean, manatili kang maayos kahit na yung paligid mo ay hindi maayos. Ang nangyayari kasi, maayos tayo sa simula, pero dahil lahat hindi maayos, bato yung tingin sa atin. At dahil bato yung tingin sa atin, ayaw natin bato, gusto natin tayo in. Ganito po, alam mo yung mga nauna sa atin, yung mga nauna sa atin, yung panahon ni Nero, yung Emperor Nero, bato yung tingin sa kanila. Bakit iba sila eh? Matarap pa, ang tingin kami sa kanila nung una, nakita ko sa isang libro, mga atheist sila, mga hindi naniniwala sa Diyos. Kasi ang Diyos nila na yung emperor. Diba? Baliktad. So wag kayong magulat kung gano'n ang tingin sa inyo, ba't doon kakaiba, KJ, enjoy, Ang challenge dito, paano tayo mananatili maayos? Kahit na yung paligid natin o yung sitwasyon natin ay conducive para tayo umalis sa kaayusan. So the challenge is how to live a life of holiness. Alam niyo, yung holiness, hindi po ibig sabihin na bumira kang pumilos. Ay, pastor, hindi kayo holy ba? Hindi siya magsalita. Dapat maglumanay kayo magsalita. Dapat pag-exalta kayo maglumanay. Yan ang tatak ng kabanatan. Hindi po yun, It's not just about speaking softly or slowly. It's a lifestyle. Bakit? It's a life that is distinguished, distinguished from what is happening sa paligid. At alam niyo po ba, isang distinguishing mark, isang distinguishing feature ng mga Kristiyano noon
ay yung buhay na binago ng Diyos nakita sa kanila, kaya ako dumami. Kasi nagtataka yung mga persecutor, ano ba to? Wala nang ang hanap buhay kasi initsapera siya, pero masaya pa rin. Kaya pa din, ano ba to? Pinapangkam na yung ari-arian, maayos pa din. Ano ba ito? No? Dati lasenggo, dati nagmumura, dati immoral, pero umayos. And you know, yun po yung isang reason kung bakit marami po were attracted to the new faith. At yun daw yung isang reason kung bakit nagpapatunay na si Jesus na buhay ulit. Kasi ang tindi ng paniniwala ng tao na buhay si Jesus. Kasi kumakalat nun, ninakaw lang yung katawan niya eh. Pero isang hindi nila may isang tabi, bakit nabago yung buhay niya? Nung nagbago yung buhay niya dahil sa pananampalataya. Gusto ko rin yun. Gusto ko rin yun. Pero not without challenges. Magaya po natin, may mga challenges din po sila. No? Kaya may paalala po sa Bible, na gusto kong balikan natin, to remain clean and pure, in a polluted world, to be holy. Again, holy doesn't mean na santo. Holy meaning, isinantabi ka para sa Diyos. Itinabi. Yun po yung ibig sabihin ng itinabi ka, kinonsekrate ka para sa Kanya. Tayo po, ang panawagan sa atin is how to be holy o itabi, no? Mamuhay na makikita ang Diyos sa buhay natin. Sabi ni Pedro, no? 1 Peter 1:13-16, sabi rito, therefore, prepare your minds for action, be self-controlled, set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Maging banal kasi ako ay banal. Maging maayos kasi ako ay maayos. And Lord, we are blessed by your word. Bless us some more, Lord. God, we want the power of your word sa aming buhay. Sa aming prayer in Jesus' name. Sige, palakpan po natin si Lord. So, paano magiging mananatiling maayos sa mundo na hindi maayos? Yun ang challenge eh. Paano ka magiging maayos sa isang tahanan na minsan ay hindi maayos minsan? Tignan kaya lang, minsan o hindi na maayos o maayos na. And alam niyo po, praise God, kasama niyo po ako for, alam niyo ba, magsi-17 years na tayo magkakasama. At sa sige, palakpan natin ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagdadagal sa aming natin. Ano po? At kita naman po namin yung pagbabago. No? Kita naman po namin yung pagbabago. Sa iba po, malaki. Sa iba po, medium. Sa iba po, small. Sa iba po, extra small. Sa iba po, very small. Ang mahalaga, may pagbabago. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, salamat na bago ka ni Lord. Alam niyo po, yung lang challenge na pagdating dito ng maaga, ano na po yun? Palakpakan na po natin ang Panginoon doon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Basta ang mahalaga, iba-iba po kasi yung hampangin natin eh. No, alam niyo po, matagal nang tanggap yung since, sinabi ko na, iba-iba po yung bilis natin mag-mature. Ang mahalaga po, hindi tayo nag-stagnate at nagpapatuloy po tayong binabago ni Lord. No, patuloy nung nakikita sa atin, nakikinabi tayo, nakikita yung distinguishing mark sa atin. At dito makikita natin, napakahalaga po ng panawagan ni Pedro na mamuhay tayo, na tayo ay insulated, everyone say insulated, from the dirt or the pollution of the world. Mga estudyante, napakahalagang panawagan sa inyo ni Lord, kayo po ay mga kabataan ng Church So Blessed, no? Na ang inyong buhay, kahit na bumalik kayo sa inyong eskwelahan, ang daming nanonood ng hindi maganda, marami pong lulong sa video games, no? Marami po umaapoy ang bibig, no? Ang hamon sa inyo, paano mapapanatiling insulated kayo, no? Sa mga nangyayari sa paligid. Ibig sabihin ng insulated, hindi kayo apektado, hindi kayo nadadala, no? Kanina po, di ba kumakanta, itong mic na to, insulated po yan. May dumarating yung time, yung wire nagiging grounded. Okay, grounded. Bakit? Nagkakaroon siguro ng tapyas, no? Okay, lumuluwag, yan. May time po na ginano kayo, nag-ground ako eh. Okay, miski yung dito, yung sa video, minsan po may ground yan, ano? Pero ganito, hindi tayo nag-ground kasi insulated po yung mga wire na yan. Di ba?
Ibig sabihin insulated, hindi mo mararamdaman yung dumadali na kuryente na nakakapinsala. And ganoon din po tayo as a redeemed, a redeemed son or daughter, ang panawagan sa atin eh, manatili tayo insulated. Di ba? Paano kung nakita, ano po yung distinguishing mark na yan na nakita sa mga nauna sa atin? Ang nakita po, ano ba yung mundo dati na ginagalawan nila? Alam niyo, nung panahon ng mga nauna sa atin, nung panahon ni Peter, na yung context po niyan, yung mga na-born again noon, tumanggap kay Jesus, dati po involved sila sa idolatry. Dati po ang sinasamba nila yung emperor. At meron pa silang iba't ibang mga pagan gods. Yan po yung buhay nila noon. Ngayon, naniniwala sila, isa lamang ang katakis-taas ng Diyos. Ano pa? Namumuhay po sila ng isang tinatawag na hedonistic life. Ano yung hedonistic life? It comes from the word hedonist, meaning, sino rito alam yung kasabihan na, eat, drink, and be merry because tomorrow you die. Pag yan, naniwala ka doon, you are living a hedonistic life. Sige na, magbababae na, maglalaki na, maglalasing na ako, magwawala na ako, party-party dyan. Total, mamatay ako bukas eh. Enjoy mo na. No, enjoy mo na. Magkano bill mo? Uy, 700. Pili ka ng credit card. Yan. That's a hedonistic life po. Pero yung mga niligtas noon, no, dahil nakakilala sila sa Panginoon, bago sila. Nung panahon ni Jesus po, ang daming binago nung dumating si Jesus. No? Dati balik ang buhay po noon, mura lang. O dati po, ang kababaihan, mababa ang kanilang pagtatangi o pagtingin. Okay? Dati po, ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki, kaya nagsalita si Paul, makikita yung sulat siya sa immorality. Kasi noon, sa kanila, dahil naniniwala sila sa hedonistic life, okay lang na magtalik ang magkapareho o kasalian. Pero nabago yun nung dumating si Jesus. Ang nakakalungkot lang, nabago yun, pero ngayon binabalik na naman. Di ba? Kaya pinipilit nila na ikasal yung mga magkaparehong kasalian. So yan, paano ba yun? So paano ngayon yun? So a life that is holy or pure, distinguishing feature po na dapat natin yan. Isang distinguishing feature. At yan ang makakakrap sa ibang tao. Again, ipag-pray niyo po yung mga ayaw. Pero pag may nakita silang nangyayari sa buhay mo, na ginagawa ng Diyos, magandang ginagawa ng Diyos, magandang pagbabago, sino na po yung mapupusa? Dati sinabi natin, Lena, na siya po ay bunga ng panalangin. Lahat po tayo dito bunga ng panalangin. Ako po bunga ng panalangin, kayo po ay naalalayan kasi may nanalangin po para sa inyo. Kaya manalangin po tayo na ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa mga gusto niyong kakain pa para mabago yung buhay nila, para maalis po sila sa polluted na environment. Malaking challenge po, paano po yung polluted environment natin. Dito, na-picture po dati yung ilog dyan sa Santa Ana eh. Ganda na nung talaga. Hanggang ngayon na-picture pa din, Hindi na ba mabaho yung tubig? Hindi na mabaho yung tubig. Kasi nilinis po siya eh. Nilinis kaya, hindi ko alam kung may isda na ngayon doon, Wala pang isda. Kasi nangyari din po yan, ginawa yan sa Iloilo. Nasa Iloilo dati, yung ilog sa tabi nila, ganun din pa, ang dumi, ang baho. Pero sabi nung ninang namin, maglalakad kami, tignan mo, bango na, tapos ang dami ng mga mangroves. Niredeem yung, paano niredeem? Nilinis. Paano niredeem? Inalis po yung nagpapadumi doon sa ilog. Inalis po yung mga nakatira doon, nilipat. Ilang naman yun eh. And sa buhay po natin, if we want to remain pure and clean, to remain holy in a polluted world, napakalaga po na alam natin yung mga bagay na nakaka-pollute. Para manatili yung pagbabago. Para obvious yung pagbabago. Kasi po, a changed life in God is a powerful evidence. Mabuti po yung mabuting balita. Pero alam niyo po ba na yung inyong binagong buhay, yan po yung pinakamatinding katibayan ng inyong sinishare. Magandang katibayan yan. Yan yung mag-a-attract ng tao para sumama sa inyo. Yung mag-a-attract ng tao para, sige, gusto ko rin matulungan na namin kasi gusto ko nakikita ko sa iyo eh. Powerful evidence siya. Kaya challenging. Kaya ayaw ng demonyo manatili makapangyarihan yung iyong katibayan. Kaya magpapadala siya ng mga asar, magpapadala siya ng mga
magpapadala siya ng sitwasyon na ayaw tayo, no? Nasusuko, no? So kaya, tignan natin mga apat na paraan paano tayo manatiling maayos, no, sa mundong ginagalawan natin. Mahalaga po, no? Niredeem na po ni Jesus eh. So unang bagay din sa binasa natin, mahalaga po, we get ready to set our minds to do God's work. Yan. To live a life that is set apart for God. Set apart, yun ang ibig sabihin ko ng holy eh. Itinabi tayo, at nanggaling ko yan sa lumang tipan. Kayo ay itinabi ko para sa akin. Referring to the Israel tribe. Yan, kayo ay itinabi ko para sa akin. So tayo po, magandang paalala ni Pedro, maging handa tayo para yung ating isipan, ituon natin sa gawain inilatag ng Diyos sa atin. Yan, sabi rito, prepare your minds for action. Hindi po prepare your minds for understanding lang, napakalaga, may makita doon sa ating pangunawa. Ano yung makikita? Kilos. Ayan, pwede pong maunawaan niyo po yung sermon ngayon. No, pero kung hindi tayo kikilos, base yung sa sermon, medyo prayer pa ng konti. No, prayer pa ng konti. Akala natin, ang ministry ko ay yung ginagawa lang ni Pastor, ni Ate Len, yung ginagawa ko ng mga Sunday school teacher. Tama naman po ng ministry ko. Pero alam niyo po ba, kung nasaan kayo ngayon, ministry niya. Ang isang tawag doon sa ginagawa natin ay vocation. No? Galing sa Latin word vocare, meaning call. Ginagamit ko yung salitang vocation sa mga nagpapari, mga pumapasok po sa religious life, madre. Pero alam niyo po ba na yung inyong hanap buhay, it's also a calling of the Lord. No? Alam mo ng trabaho niyo po ngayon, ilang taon na yan ang vocation mo. Pero sana po nasa tamang vocation tayo. No? Kaya dito, magandang paalala po, tingnan natin ano ba yung inilatag talaga ng Diyos na trabaho o gawain para sa atin. No, para po siya ay ma-highlight. Para siya ay ma-highlight. Kaya po tayo nandito pa, ito kayo din natakot kasi hindi pa po tapos yung pinagagawa ni Lord sa atin. Yan. See the work set for us. So, pwede po kasing simple na nagbuhat, kasing simple po na nagsiset up, kasing simple na naglagay na sige, yan po na sa church. Pero pag uwi mo, ano kaya yung gawain inilatag sa iyo ni Lord sa bahay, sa iyong pamilya? Ano kaya yung gawain inilatag sa iyo ng Panginoon bukas, pagpasok ng trabaho, o mamaya, kung mag-duty na mamaya? No? Yung papasukan yung work, mamaya, o bukas, those are the work set by the Lord for you in this season. Diba? Ako po, unang season ko, 10 taon, nagtrabaho ako corporate. Nanilikod ko po yung manufacturing, service. Yan. Bago ako retire. Kasi nakita ko na yung polo ko. Hindi ako tinatawag ni Lord na nakatingin na sa monitor na maghapon. May interview ako mga kabataan sa akin. Tingin mo gusto mong trabaho. Dati, meron na susunod sa'yo, gusto na mag-accounting. Sabi ko, nakikita mo ba yung sarili mo na kaharap mo lang computer umaga hanggang hapon? Okay po. Okay. Okay ka ba lang, numero lang ang iyong kausap? Okay naman daw, sabi niya. O sige, baka dyan ka tinatawag ng Lord. No? Ako pinilit ko eh. Hindi naman ako tinatawag ng Lord na kausapin ng computer at program eh. Pero after 10 years po, ipansin ko, parang hindi ako makasenso kasi hindi pala din ako tinawag ng Lord. So again, see the word set by God for us. Yan. Sa Luke chapter 12, tingnan nyo. Be dressed ready for service and keep your lamps burning. Yan. Paalala niya sa tapat na lingkod. Alam ng tapat na lingkod kung bakit siya nandoon. Hindi siya nandoon para maging bisita, kundi meron siyang trabaho na gagampanan. At tayo, bawat isa sa atin, hindi lang si Pastor, hindi lang si Ate Len, hindi lang sila Kuya Mark, hindi lang sila Ate Helen, ang may tungkulin po na ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Diba napag-aralan natin last week yun? May paranas po, no, yung kabutihan ng kapangyarihan ng Diyos. Ano po siya? Atas yan sa lahat. It's a calling for everyone. Sinabi niya, go and make disciples. No? Great commission yun. No? Great commission. Hindi tayo pinahayo ni Lord para maging great consummation. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo hindi ka great consummation. Okay. Great commission, hindi great consummation. Yeah. So yun, tingnan natin, ano ba yung inilatag na Diyos na gawain para sa atin. At
gawin po natin. Pwede kasing nakita na natin, pero hindi naman natin ginagawa, kulang. No, kulang. Kulang siya. Alam nyo, naniniwala ako marami naman sa atin pag dumadalo, nakikita yung gawain natin, pinatawag siya the Lord. In ministry po, may tatlong hukbo. Naniniwala ako na there are 3 armies to advance God's kingdom. Either army po yan ng mga prayer warriors, intercessors, army po yan ng mga kingdom financiers, okay? Or army po yan ng mga workers. Yan. Sa ngayon po, sa atin, yung army po natin, multiple roles sila. Para silang Navy SEAL. Lahat alam nila. Marunong magpaawit, marunong din mag-support, magbigay, marunong din magturo. Pero alam niyo po, kailangan madagdagan pa yung army na yan, hukbo. Paano madadagdagan? Nakita natin yung pangangailangan. Okay? Kita niyo po ba si Kuya Johnson? Pero paano naman natin yung aking batalista? Napansin, parang walang pahinga ko si Kuya Johnson, ha? So, patingnan yung kamay niya, kung ano na, yung dumudugo na ba? Parang hindi yata siya nakapalitan, ha? Okay? Kung di natin batid na yung ay gawain na kailangan tulungan, okay lang yan. Para maging biyata siya. Malay mo, maging siya, maging kagaya siya ni Carlos Santana na ang lupit sa gitara. Ganun, hindi nakita yung pangangailangan. No, we see the work, but we do the works. Ayun, nakita po ninyo. Alam niyo po ba, palagpakan natin yung mga BPS teachers? Kasi umaga pa lang, magtutulungan sila. Tapos sila rin. Pero napansin ko, pinagpipray ko sana. Lord, pag i-sustain na po sila sa susunod na ilang linggo pa. Kasi mga 4 na linggo pa yan. Ilang linggo pa ba? Ilang linggo pa ba? Kasi dalawa lang yun, no? So, i-sustain. So, nakita natin yung pangangailangan kanina. Nawagan ko si Ate Lena. Baka yung gusto mag-support sa lunch o sa merienda. Yan. So, nakita, tumugon. To do the work set by God for us. Yung akin pong testimony, nung ako'y na-born again, nakita ko yung panawagan ni Lord na, sige, nag-aral ka kung paano magtalumpati, nag-aral ka paano mag-outline, diyan kita gagamitin. Tumugon ako, nagtatanong Pastor, bakit po? Paano kayo nagpastor? Nakita ko yung giftings ni Lord, naka-align siya sa pagpapastor. Kaya, I answer the call to the words. Yan. John chapter 6, ito. Pero alam niyo po ba, mangyayari lamang ito kung alam natin ito. Sabi, tinanong si Jesus Kasi, sabi, Lord, what must we do to do the works God requires? Sabi ni Jesus, the work of God is this, to believe in Him, in the one He has sent. Ibig sabihin, ito yung kailangan. Manampalataya muna kayo sa ipinadala niya, na lingkod niya. Alam niyo, tanong ko, what defines your belief in Jesus Christ? Ano ba yung pinakapundasyon ng pananampalataya o paniniwala niyo kay Jesus? Yan ba yung ipinasa lang ng magulang? O yan po ba ay narinig nyo dito sa sermon? Kasi sinisermon po, tapos umatag kami ng Bible School, Christology. Kasi pastor, napanood namin yung The Passion of the Christ. Kita namin sa quotation niya. Wala masama po doon. Pero sana po go deeper, no? Don't just know things about Christ, know Christ. Wag lang natin alamin yung mga bagay tungkol kay Jesus, kilalanin natin siya. At pag kinilala natin siya, madali na pong gawin yung gawain na inilatag ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga tingnan nyo, yung mga disipulo, nung lumevel up na sila, na hindi na lang durog si Jesus sa kanila, na si Jesus pala ay tagapagligtas, na si Jesus pala ay kaibigan, tinawag silang kaibigan, tingnan nyo nung pinagbabawalan silang mag-preach. Okay, we gave you strict orders not to teach this name. Yet, you have filled Jerusalem with your teaching, nagkakagulo na, dahil may bagong katuruan And are determined to make us guilty of the man's blood. Ano ang sagot ni Pedro at yung mga lingkod niya na takot ni Paul? Di ba takot na takot sila? Kaya nga nakatandado yung pinto Di ba? Kaya tumago si Jesus. Sabi niya, peace be with you. Takot na takot sila. Pero tingnan niyo kung gano'n sila katapang. We must obey God rather than men. Saan nanggaling yun? Dito nanggaling po yun. They came to believe
in Jesus. And that is what enabled them to do the work set for them. Even at the expense ng kanilang buhay. Alam niyo po ba na sa naiwan na labing isang apostol, yung original, isa lamang doon ang hindi na martyr. Si John the Beloved lang ang hindi pinatay. No? Pinilit po siyang gawing magnet eh. Alam niyo po yan? Gawin siyang magnet kasi nagkaroon sila ng tawa, magmumulong langis, pinrito siya, pero hindi siya namatay. Kaya ang ginawa sa kanya, pinatapon na lamang siya sa remote island of Patmos. Yan. Pero the rest, nilagari, pinako, pinana, sinibat, inulog sa mataas na lugar. Okay? Yun po yung pinahinap ng mga disciples. Yan. Pero hindi sila natakot kasi they came to believe in the one God has sent for them. So dito po makikita natin, mag-decision po tayo. No? Let's decide to do good deeds even in the midst of challenging environment. Kahit na mapaghamon yung inyong sitwasyon, manatiling maayos pa din. Kahit na ka-challenge yung ating sitwasyon, manatiling maayos pa din. No? Minsan po may nilalapit sa akin magpapakansel. Pag hindi niya nakita yung gusto niya, kasi may timetable siya, kailangan ganito, umayos na siya. Pag di balik na sa dating gawin. Hindi. Hindi. Yan. Kaya ba natin manatiling maayos kahit na hindi umaayon sa timetable natin yung mga nangyayari? Kasi may timetable tayo sarili. Pero maganda po kung alam natin ang gawain pinagagawa ni Lord, we know His timetable, yung kanyang kairos time. And remember po, outlook determines outcome. Kaya pag alam natin, ito yung pinagagawa ng Diyos, kaya natin po tumugon. Kaya ito ang tanong dito, ano kaya yung nagiging distraction para tayo ay lumihis sa pinagagawa ng Diyos? Alam ko, marami sa atin po nakalabit na ni Lord. Marami sa atin po natawag din pansin. Ano? Kaya pag pray na po, makakatulong pag nagkaroon ko ng relasyon kay Lord. No? Pero biglang natakot, biglang na-disappoint. No? Ano kaya? Yan. Pero dyan mga kapatid, maging handa tayo. Pero maging handa. Maging handa tayo na makita at tumugon sa gawain nila. Pangalawa po, to live a life that is set apart, holy life, maintain spiritual alertness and hope in Jesus. Okay? Kaya napakahalaga na ginagawa natin yung gawain ng Panginoon na tayo lumalago din sa Kanya sana. O lumalago din tayo. Nakakalungkot na may naglilingkod kay Lord pero hindi nagmamature. Na naglilingkod kay Lord, umaapoy pa din ng labi, naglilingkod kay Lord, maramdami, may ganun po. No? Naglilingkod kay Lord, mabagsik pa din. Okay? So, nangyari po doon, yes, yung maturity dito muna, pero naglilingkod. Kailangan sumabay po yung character lumabas yung character. And I believe po, let the ministry, the work set by the Lord, be a launching point para sa ating maturity. Maintain natin. Para doon, we need to maintain spiritual alertness and hope. Sabi dito, be self-control, set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. Jesus Christ is revealed. Is revealed. Sa Bible po, may mababasa kayo na may mga tao nagsimula na ang lakas-lakas, ang ganda-ganda ng panimula nila. Pero dahil hindi sila nanatiling alert spiritually, hindi maganda yung kinahinatnan nila. Take the point of Samson, isa sa mga judges ng Israel. Noong panahon na wala pa silang hari, na namumuno sa kanila mga upo, siya po ay pinanganak. Pinanganak po siya na anointed ni Lord. May work si Lord na nilatag sa kanya. Pero may provision. Manatili kang itinabi ko. Ganun lagi, merong provision si Lord for us to be set apart. At sa kanya, ang provision sa kanya to be set apart, una, hindi gugupitan. Okay? Imagine ko gano'ng kahaba yung buhok niya eh. Pangalawang provision sa kanya, hindi siya iinom ng nakakalasing o yung katas ng kubas. Yan yun. Kaya lang, nakakalungkot, even in the midst of being anointed by the Lord, meron siyang kahinaan. Ano yung kahinaan niya?
babae. Kung babasahin niyo po doon, pumupunta siya isang lugar para makipagtalik sa isang prostitute. At eventually, babae po, yung pahingaan niya ang naging sanhi ng kanyang taon. Eventually, nirinig naman ni Lord, pero hindi maganda yung naging ending niya. Binulag siya. Okay? So, basahin niyo po yung story ng sa Judges. Yan. Sino pa yung isa? Yan, si Haring David na pinili, no? Pinili ng Diyos bilang tagapagligtas to unite the kingdom. Siya yung hari after my heart. Pero eventually, no, namahinga siya. Nagbaba siya ng guard. At may nakita siyang naliligo. At nagandahan siya sa buhok. At ano kaya shampoo niya? Kawa, nalika. Tawagin mo nga yun. Bakit ito mahal? Maganda yung putis. Tatanong ko kung honest glow ang ginagamit niya. Tawagin mo dito. Tignan mo, kung ano yung lotion na ginagamit niya, ano yung shampoo na ginagamit niya. And to make the long story short, nagkasala siya. Nabuntis niya. At yung pagkakasala ko to, kung hindi tayo aware, alam niyo, hindi naman po nagsisimula ang pagkakasala. Lahat ng pagkakasala, hindi nagsisimula ng malaki yan. Meron nagsisimula ng maliit lang, simple lang. Sa kanya, yung simple yung nangyari sa kanya, dapat lumalaban siya sa gera, nagpahinga siya. Okay? Ano pa yung sumunod na nangyari? Simple lang, nasulyapan niya, yung naliligo. Ito ba, minsan ang mga kalalakihan ko, sige po kabalian, minsan hindi natin may iwasan na nasusulyapan tayo. Alam niyo yung pagkakasala daw, nasa pangalawang sulyap, at yung pangatlo. At napako na yung sulyap natin. Doon na yun, napako na, na-stick-stick na, hindi na kayo basta gano'n. Doon na po, gano'n nangyari ngayon David. Ang kasalanan, nagsisimula ng maliit, at dumadami. At di lang dumadami, lumulubha. Imagine niyo, unang kasalanan niya ng boso siya. Eventually, he ended up murdering the husband of Bathsheba. Pinapatay niya. Kasi kailangan ma-cover up, nabuntis niya eh. No, nabuntis niya eh. Talino nga niya eh, no? Sige, papunta yung asawa, punta mo yung misis mo, mag-enjoy ko na. Diba, ano ba? Namiss mo siya? Sige. Para ma-cover up nga naman. Diba? Pero hindi, no? Expose the Lord. So, mga kapatid, spiritual alertness, kailangan maging alert tayo. And in the midst of, kahit alert tayo, napakahalaga, saan ba nakakapit yung pag-asa natin? Kaya ipaglalaban natin yung paayusan natin. Yan. Dito makikita natin, napakahalaga to be aware. Ano ba yung pwede maglayo sa atin sa Diyos? What will take us away from the Lord? Yan. Hindi na niya nakita, mahina siya sa babae. Samson. Si David medyo ganun din kasi marami siyang concubine. Okay? So tayo, bawat isa sa, alam mo po ba na may filing cabinet ng demonyo? May sa kwarto yan, full filing cabinet. Ano na doon? File natin. Ito si Pastor Gil, ito yung witness ito. Dito ko siya titirahin. Ito, si Buboy, dito mo dito ko siya titirahin. Yan. Si Elijah, ito, dito yan. Bawat isa sa atin, alam niya po, sa paano tayo lalakas, kung maging aware, pangalawa, kumapit tayo ng pag-asa kay Jesus. Be aware of what will take us away from God. Alam ko ng demonyo kung paano babalik yung natin, yung mainit na pananalita. Alam ng demonyo, alam din ng Diyos, kaya bibigyan tayo ng paraan. Actually, binigay na nga niya yung paraan, si Jesus. So beware. Kaya tingnan sabi ni Peter sa chapter 5 verse 8, be self-controlled and alert. Bakit? Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ito matindi po. Ang ang demonyo, ano po yan? Ano ang kanyang endurance? Kung di tayo makuha ngayon, bukas susubukan nyo ulit. Hindi tayo makabukas, susunod na araw ulit. Kaya napakahalaga, meron tayong self-awareness at self-control. Kasi babalik po siya. Babalik at babalik siya. Yan. Actually, makikita yung behavior na yan sa mga pusa, di ba? Di ba may pusa na bugaw kayo ng bugaw, balik naman ng balik sa bakuran ninyo. May nakasabit ka, binugaw mo, babalik ulit yan. Makuha ko yung pagkasinabit na yun. Gagawin din po yung demonyo, hindi kailangan madamay ko siya. Alam mo ba yan, naghahanap ng damay yung demonyo? At
At tayo po gusto damay. Kasi siya, ano na siya eh, nahusgahan na siya. Eternal damnation. Kaya naghanap na lang siya ng damay. Okay? So be aware. Pangalawa, nakita natin na handa tayo harapin yung challenges. Paano? With the living hope. Yun yung parang sarili lang natin hindi natin kaya. Pero kumapit tayo sa buhay ng pag-asa. Sino yun? Si Jesus. Nung tinanggap po natin siya, we have in us a living hope. Buhay na pag-asa. Hindi po patay na pag-asa. Okay? Sabi ni Peter dito, in His great mercy has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Actually, yun yung nangyari po, no? Creation, fall, redemption, new creation. New creation. Nasa atin na po yung living hope. Jesus. Yan. Sa Mateo 26:41, nag-warning din si Jesus kasi nakita niya tutulog-tulog yung mga disciples niya. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Sabi ganun, the spirit is willing, but the body is weak. Pansinin niyo po si Samson, he was powerful but prayerless. Kaya yung nangyari, naging powerless siya. Pagtagal-tagal, yung kung kanyang kahinaan, inabot siya. Okay, inabot po siya. Kaya dito, ang panawagan sa atin dito is, we decide to remain good. Sabi mo, remain good. Sa katabi mo, remain good. Manatili kang maayos. Kahit na challenging ang iyong paligid. So we maintain alertness para manatili po tayo maayos. So meron sa atin, babalik sa kanyang trabaho bukas o baka mamaya. No? Decide to remain good. Kahit na talagang hinahatak ka na pumatol, hinahatak ka na bumalik sa dating ugali, be alert. Be alert. Okay? Palapakan natin ang Panginoon. Yeah. So as we remain good, alamin natin ano yung dahilan ng paglayo natin. So, yun eh, lumalayo tayo. Kaya kailangan alert tayo kung ano yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Yan. Yung pang ano po, bill ba yan, babayarin ba yan, ano yan layo sa atin. Pangatlo, be obedient children with the right desire. Mayroon po maging obedient children kung mali ang desire. Okay? Di ba ang bata po, nagiging masinurin niya pag may pinangako tayo minsan. So, di ba? Dalawa lang yan, hindi may pinangako o may pinangtatako. Ano yung pinangtatako? Okay, pastor, ikaw hindi ka nabugas ang pinggan. So, mali yung desire, mali yung desire. Alam, kung ba yung nanay namin, binubulag mo na yung mga mo sa kakagadget at mobile games mo. Ano? Susumbong kita. Ganon. Pero ito yan eh, palitan po yung palitan yung desire. Hindi pwedeng alisin, kailangan palitan. Okay? Kaya kung ito yung desire, palitan ng tamang desire. Kung mali dati yung pagnanasa, bigyan ng tamang pagnanasa. Desire. Sabi ni Peter dito, as obedient children, do not conform to the evil desires. Kailan nangyayari yan kung tayo ay namumuhay ng may ignorance? Mga kapatid, I believe lahat kayo po, you're no longer living in ignorance. Kasi nga, ang tagal ko na kayong kasama eh. Iba-iba man ang taon ninyo, meron mang 17, may 16, 15, miski po 1 month pa lang, nabawasan na po yung ignorance ninyo. Miski 1 Sunday pa lang, kung kayong kasama, nabawasan na po yung ignorance ninyo. Kaya sana po dahil nabawasan yung ignorance natin, alam na natin po, magkakaroon tayo ng pamalit doon sa desire hindi nakakatulong to eh. Hindi nakakatulong ito. No, kasi nag-pray ka na. No? Nag-pray ka na, tinanggap mo si Jesus. No? Yung po, may kasamahan kami, may kaklase kami ni Ate Den, kinwento niya yung tungkol sa tupa. Kaya pala tupa, ang illustration ni Jesus at siya po ay mabuting pastor. Kasi yan tupa pala, lang yan, kumbaga parang hindi nag-iisip, kahit na mahuhulog na yan, pupunta pa sa bangin. Okay? At pag gano'n yan, susunod naman yung iba. Okay? So meron yung mga pastor ang ginagawa nila, pagka nilalabas sila yung tupa. Hindi po nila ginagawa, dadaan kami sa bangin, lalagyan ko yan ng takot. Dadaan kami ng ganito, lalagyan ko yan ng wire, para kasi mapunta dyan, para maingatan. Hindi ganun yung paraan po ng pag-iingat ng pastor. Ano paraan ng pastor? Tinatawag niya.
yung tupa. Hindi ko alam kung anong tawag na, bula, puti, gano'n. Pero matalino daw yung tupa, alam nila yung boses ng pastor nila. Yun yung, alam ko sa YouTube may isang sample doon eh. Sabi, sabi, look, they will respond only to my voice. So tinawag ng isang tinawag ko ng isang lalaki sa audience. Wala, yung mga tupa kain lang. Pero nung siya yung tumawag, naglapitan po yung mga tupa. So ano po yung ginagawa ng Diyos sa amin bilang mabuting pastor? Gaya po ng mabuting pastor, tatawagin niya po tayo, gaganin niya po tayo ng tungkod niya. Halimbawa, pupunta tayo sa gilid ng Panginoon, hindi tayo pupukpukin. Okay? Naalala ko kaya bakit ang lupit mo sa hindi ba may stop? Yung stop hindi ang pangpukpuk, panggaling yan. At pang-protect yan sa mga tupa. So yun yung parang po ng shepherd. The shepherd does not build fences lang, but the shepherd guides. Ginagay po niya. Tinatawag niya yung kanyang flock by name. Tinatawag po niya. At in this fallen world po, I believe po, the voice of the Lord is still loud. Tinatawag po niya tayo pag meron tayong gagawin na makakapaghulog sa atin sa bangin ng kasalanan. Okay? So ang challenge ko dito is harm and temptation. Again, yung pangalawa natin, be alert. The living hope. Dito naman po, makinig tayo sa Kanya. So, napakalaga that we recognize the right voice to follow. Yung bang pag-aaya sa iyo ng kaibigan mo na huwag pumasok at maglaro na lang, right voice kaya yun. Okay? Yung pag-aaya kayo ng office mate na naasahan ka ng pamilya mo na uwi ng maaga, pero halika mo na, good ka sweldo, right voice kaya yun. Okay? Yung kaya ano po ganito Nakakalungkot po, no? Kasi dati pa yung pornografiya. Yung pornography po noon, inaarkila pa yan. At nasa tagong-tagong, di po si Pastor Maskila, defensive, no? Nalaman ko lang po yan kasi maarkila po ako ng VHS. Nagtataka ako bakit may kung pumapasok siya sa kwarto na yun. Ganyan. Hindi ako nahilig dyan. Pero tinatawag ko sa loob, tapos bubuksan yung cabinet at doon lahat ng mga paper. Ngayon hindi na ganun. Saka doon, nakataging pa kasi nakakahiya. Ngayon hindi click lang po ng button sa cellphone, accessible na po yung mga marunong papanoorin. So, pinagkukumpulan ng mga kaklase, hindi ka na rito. Bakit? Manood tayo. Right voice kaya yun. Right voice kaya yun. Kuya, ka na rito, laro tayo ng ng demonic game, Spirit of the Glass, right voice kaya yun. Maraming mga boses po na naglilinlang kung nagkukunwa rin ng tamang boses. Napakalaga po, we recognize the voice of our shepherd. John chapter 10, sabi ni Jesus, my sheep listens to my voice, I know them and they follow me. And as we follow Him, I give them eternal life, that they shall never perish. Ito yung maganda, tingnan nyo, no one can snatch them out of my hand. Yan yung pinaghawakan ng mga disciples Kaya kahit nanganganib yung buhay nila, bahala kayo, susundin namin ng Diyos. Kasi naniniwala kami kay Jesus, nilagay namin yung kanyang pananampalataya namin sa Kanya. Yun. So, tignan natin, sabi mo, tignan natin. Ano ba yung pattern na nakukulit sa buhay natin? Kasi po, yung pattern po na in-embrace natin, yun po yung huhubog ng ating desire. Yan. Saan ba tayo mahina? Yan. So, kaya nalulunong sa video games, nalulunong sa kung saan nakapag-pray ka na ba? Nakapaggawa ka na ba ng house chores? No? So yan, the pattern be, ganito yan minsan po, yung uso? Kahit taliwas sa salita ng Diyos, okay lang po yun. Okay? Tandaan natin ang pamantayan natin, karakter ng Diyos. Ang pamantayan po sana natin yung salita ng Diyos. Teka, parang hindi nakakalugod sa Kanya yan. Sinasabihan ko po yung mga youth natin, sige, ayaw mo yan, sige. Pero tignan nyo naman pinapanood nyo. Pag yan, may mga demonyo dyan. Kasi gusto pinanood nyo po kasi kalaban ng demonyo dyan. May pinapanood po ako, biglang bida yung demonyo, hindi ko na tinuloy. Kasi di ba sabi, have nothing to do with the works of the enemy. Iba na ngayon, di ba? Pogi ng vampira.
Sinarita nung panahon, takot po ako nun eh. Alam niyo po ba na pag dumadaan po kami sa funeraria, umipikit po ako nun. Natatakot ako kasi noon, maraming pelikula noon yung sa kanya ako sumisilip sa patay. Natuto lang po ako sumilip nung nagpastor ako. At inaano pag tumilip ako yung dumidila. May palabas pa nun, di lang dumilat, bumangon pa eh. Kaya nag-imagine ko yung palabas na yun. Tapos, pag dumadaan po ng cemetery, umipikit din po ako. Bakit? Kasi pinapanood po kayo. Pinapanood yung pelikula na yun, yung nakapakahiganteng palaka. Kasi nakanood lang. Namatay sila. Tapos, yung nangyari, mga namatay, bilang nabuhay. No? Lumabas yung kami sa nicho. Tapos yung tugtog, nakakapagdan. Kaya pag dumadaan po, nakapikit po kami gano'n. Hindi nyo alam nyo, ako mababata. Sige, Lord, forgive them, Lord. Hindi nila alam sinasabi nila. Ganun nila. Hindi ako baka wala kayong TV. Ganon. Super G ang pangalan ko. Nasa YouTube yun. Super G. Hindi, pero ganun po. Dati ganon, ang magkukulang po, matanda, yung nanay ni Panchito. Diba si Etang Teacher. Sinalam ng mga bata kung sino yan. Pero sinakakilala doon, si Etang. Siya yung matapang sa ilong, namistisahin, tapos lagi magkukulang at buruhang papel niya. Ngayon, ano na itsura ng magkukulang? Cute. Diba? Cute. Maganda. Naglalaro. Diba nakasakay sa kanilang balis. Tapos naglalaro sila ng parang soccer. Parang nalaman pa sa kasi hindi pa ako born again, napanood ko yun. Okay? Okay, vampira, ang itsura. Dati po, ang itsura ng vampira, puting-puti, itim yung mata, tapos pulang-pula yung labi, may pangil. Kasi nakalun yung panday, part 1. Diba? Nakalutan. Nakakatawa, nanood kami, pero nakapikit kami sa sinihan doon. Ngayon, ang itsura ng vampira. Okay, diba? Ang itsura ng vampira, pogi. Naka-jacket. Diba? Naka-jacket. Dati po yung werewolf, talagang mukhang werewolf. Ngayon, ang werewolf may abs. Diba? Kaya crush. Ano po yung tawag doon? Anong tawag ko doon? Pinapauso po ng demonyo na maging katanggap-tanggap siya. Pansinin niyo po, going further lang para maging alert tayo, para ingatan yung sarili nila. Ginagawa po, dinidesensitize po tayo ng demonyo. Sa mundo na ito po, fallen world po, due to the fall of man, dinidesensitize po tayo sa violence, dinidesensitize tayo sa sex, dinidesensitize tayo sa horror. Pansinin nyo, mas nakakatakot po ngayon yung dati po, pag magsasayang na yung TV, kinumersyon yung, hindi pa alam kung Annabelle, natakot po ako eh. Pastor na ako pinilabutan na ako eh. Kasi talagang yung itsura po niya, ano po yung impression sa akin, ano lang impression nila sa akin? Nag-i-inspire na yung mga demonyo para ipagay na itsura nila. Diba? Annabelle, Danan, di ba yung itsura? Paano nga lang pa ito? Sa commercial eh. Conjuring, ayan, manonood, tapos bilang magpasol, pag-pray ko yung anak ko, hindi mo makatulog eh. Tapos makita mo, meron palang DVD na nanonood yung 21 horror films. Mga kapatid, hindi porket po sa okay po. Tingnan natin kung taluwas po yan sa karakter ng Diyos. Bakit? It will shape our desire. Kakalaan siya. Romans chapter 12, sabi nito, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Napakalaga po that we renew our mind. Kasi po, what influence us, create desire. Kaya sana po, yung nakaka-influensya sa atin, nakakadagdag po ng pagnanasa na sumunod tayo sa Diyos at manatili tayo maayos para sa Diyos. Kaya that being said po, napakalaga. Ano kaya yung pamantayan sinusunod natin sa buhay natin? What is your standard in your life? Ako, ang standard ko lang po, ito ba ay naka-align sa karakter ng Diyos? Ito ba naka-align sa kanyang salita? Kristiyano po, relating with other people, ay secret ka. Yung karakter ka ni Lord, okay? Paano ko babasahin kung libro, ipapatronize ko pong mga video, titignan ko pa yung karakter.
At natutunan ko po yan sa ating senior pastor. May sinabi ko, so, nabasa niyo po ba ito? Kasi nagalingan ako eh. Sabi niya, okay sana, kaya lang. Ano po, ano yung kaya lang? Kasi yung ano eh, mapagsik. Kaya po, natuto po akong magsara. Amen? So, yan, alert, but be ready to obey. Be ready to obey. Gaya ng mga, kasi tinabi tayo. Kaya tayo tinabi ni Lord para tayo susunod sa kanyang pamantayan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, dalas, palakpakan tayo. Now, to want to live a life that is set apart, aspire, or desire to follow the character of God. Sana, mula 1 hanggang sa number 3, will result in, gusto ko talaga Lord, sumunod ako sa inyo para ma-develop po yung character. Para ma-develop po yung character. Ito pong mga graduation, di ba? Season of graduation itong Marso sa April. Dinig na dinig natin yung biro na manang-mana talaga. Kung kanino man nagmana, bahala na po. Pero di ba lang tinitig yan, manang-mana talaga? Kanino ba kay nanay, kay tatay? Pagka may honor, mana kay nanay. Pag pass away, mana kay tatay. Di ba naman gano'n, ano, kontrabida ting sa atin, mga malalaki, gano'n, ano. Dito lang yan. Pero may isang commercial man, ng Nestle, sino nakakaalala ng sa mata ng bata? Sa mata ng bata, di ba, ang mali ay nagiging tama. Kasi hindi pa alam ng murang edad eh. No? Tumawid, hindi pa alam ng murang edad, yung kukuha ng mali. No? Di ba kinuwento ko na sa inyo yung kapitbahay namin? May wala na akong narinig na ano, yung bote, dyaryo, wala na ano yung nakakariton. Pero dati pinapalitan ng cheese curls eh. Sino nakapagpalit ng bote? As cheese curls. Tapos nakarolyo pa yung papel, tapos doon yung tatakan, di ba? Nakarolyo. So yung kapitbahay namin, may kapatid siyang bata. Alam mo ko yun eh, yung kuya nun. Gusto niya yung cheese curls. Eh wala yung magbubuti, nag-CR yata. Ginawa nung nakakatandang kuya, hindi pa lang ko. Hindi siya ganun. Binuksan niya yung cheese curl, ginuna niya yung t-shirt. Nilagyan niya. Okay yung bata, no? Yung bunsong kapatid, umalis tayo niya. Balang maubos, ano yung ginawa ng bata? Bumalik. At kumuha ulit. Bakit? Kasi sa mata niya, tama yung ginawa ng kuya niya. Hindi pa napit, pala kumuha. Buti na lang, hindi siya natagpanuha niya nung magpupulit. Pero di ba ganun po yan? Dahil makita natin na ginagawa ng marami, minsan tingin natin, okay dito. Okay to. Okay gawin yun. No? Okay gawin yun. Parang ano, kailan pa yun? Saan pa tayo galing noon? Yung nagkamali tayo ng pasok sa sa Taguig. Naalala ko yun, may lakad kami sa Taguig. Sarado pala yung dahil ginagawa yung tulay. So ang ginawa ni Kuya Jordan natin nagka-drive, mukhang pwede na. Kasi hindi pinigilan eh. Ang dami pumapasok. Yung pala dead end pa din. Pero dahil marami pumapasok, pumasok kahit nakalagay na noon. May gumagano naman, pero wala yung talaga nakaharang. Minsan ganun eh, dahil okay, marami pumapasok. Sige. Wala na nangyari, nahirapan kami bumwelta kasi isang sasakyan lang ang pwede. Buti na lang, yung may nag-e-event sa Bikini, ginawa niya, binuksan niya yung kanyang gate, pinapasok yung sasakyan para makabwelta. Pero paano nangyari yun? Kasi nakita ang dami pumapasok. Uy, mukhang pwede. Okay? So, kahit na si Pastor, ginagawa ng Pastor, kung tingin nyo, hindi huwag gayahin. Kahit likod pa ng Diyos yan. Kasi baka likod ng Diyos yan, pero naglilingkod na lang yan at di minamahal ng Diyos. Pwede ganun, worker, but not lover, and worshiper. Okay? So, paalala ni Peter dito So, be holy in all you do. In all you do. Hindi sinabing be holy in some that you will do, but all. For it is written, be holy because I am holy. Mga kapatid, kailangan magmana po tayo sa ating tatay. Kasi God's children are to be like Him. Diba? Kumbaga, sabi sa Leviticus galing yan be holy because I, the Lord, your God, am holy. So, sa Genesis, tingnan niya, be holy because I am holy. Kanino pa ba tayo magmamana kung dito sa gumawa sa atin? Let us make man in our image and likeness. Kaya mga kapatid, ang pinagkopyahan sa atin ay perfect. Kaya lang may nangyari. Pero yung nangyari na yun, inayos ni Jesus. So
So kailangan na lang natin mamuhay yung sa ginawa ni Jesus na tagumpay at manatili doon. No, manatili doon. Kasi kailangan po natin maging kagaya ng ating Ama sa langit. Maging kagaya ng ating Ama sa langit. Ayan, no? In the image of God, created Him. So mga pababae, mga palalaki, ang pinagkopyahan po sa atin ay si Lord. So ang babae po hindi kinopya sa lalaki. Kinopya pa rin po kayo sa Diyos. Ibig sabihin po, perfect po yung ating pattern. Kaya lang, may nangyari. Pero yung nangyari ngayon, inayos ni Jesus. Kaya dito, maganda po dito, no? Let God's holiness be the essential part ng ating pagkatao. Kasi His holiness is an essential part of His nature. Kumbaga, like Father, like Son, like daughter, like daughter, like Father. No? Hindi lang po Son, like Father, like Son, like Father, like daughter. Kasi yung kanyang kabanalan po, essential part. Minsan po nababatak yung kanyang mercy. Pero tandaan natin na ang Diyos po, merciful, ang Diyos ay holy din. Ibig sabihin po, kailangan niyang kumilos base dun sa isang bahagi ng kanyang karakter, which is holy. 1 John chapter 1 verse 5 sabi, this is the message we have heard from Him, declare to you, God is light, in Him there is no darkness at all. Walang kadiliman. At tingnan niyo po, nagtanong ngayon si Felipe kay Jesus. Sabi kasi ni Lord, alis na ako. Prepare ako ng Lord, pakita niyo naman sa akin ang inyong tatay. Sabi niya, show us the Father and that will be enough for us. Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Kung ito yung problema ng mga Israelites na ang layo ng Diyos, hindi nila alam. Ito maging si Jesus. So kung ano yung nakikita natin kay Jesus, yun po yung karakter ng Ama sa langit. Kung ano yung nakikita natin kay Jesus, yun yung meron tayo sa atin. Na ibinalik niya. Kaya, nawa po magkaroon po tayo ng desire. No? Desire po natin yung kagandahan ng pagiging gaya ni Jesus sa kabanalan. Diba? Kahit na ano nangyari, hindi po siya nagmasala. Kahit na ano mangyari, hindi siya bumigay. Kahit na yung paligid niya po ay polluted, hindi siya nakontaminate. Bakit? Nanatili siyang ikinabi, nanatili siyang maayos. Kaya dito magandang tanong, no? As we had, ano yung umatang sa akin para makita si Jesus sa buhay? No, as we become obedient sons and daughters, yes, obedient tayo, pero sino yung nakikita sa ating pagsunod? Sana po si Jesus yung nakikita. Okay? So yan po, as we close this month's series, living a holy life, not just a holy week. Okay? If you want to live a holy life, we need to be set apart. Buong taon itinabi tayo. Hindi lang po pagka Biyernes Santo o Huwebes Santo. Kundi buong taon. Mula January 1 hanggang December 31. Then balik ulit. No? Wala pong deadline. Para mangyari yun, get ready to set our minds to do God's work. Maintain spiritual alertness, be obedient children with the right desire. No? Right desire. Tamang desire. Siguro yan po yung pag-usapan natin sa susunod na mga Sundays. Right desire. Minsan ang desire natin, blessing lang nila, walang masama din. Pero mas maganda, desire sana natin, the one who blesses. Hindi lang yung blessing. Kasi pag yung blessing, ang nahabal, we are doing things not for God, but for ourselves. Yan. And we aspire to follow the character of God. Kaya magandang pagnilayan po ito, pag-usapan po, at sa inyong prayer time, sa family altar, paano natin makapanatiling dalisay at malinis yung ating pamumuhay. Yan. Isang illustration natin, isda na nakatira sa dagat. Nakatira sa dagat, pero hindi siya kasing alat ng tuyo at dahil. May inaasinan pa nga siya, di ba? Inaasinan siya eh. Paano natin makapanatiling itinabi? Papanatiling itinabi tayo ng Diyos. Paano natin mapapanatili na tayo ay asin at hindi betchin ng mundong ito? Sabi sa katabi mo, ikaw ay asin. Hindi ka betchin. Okay. Yan sabi ko rin sa mga natin pastoron na, ganda yun ah.
So, mangyayari lang po yun pag nanatiling talisay po tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po tayo lahat. And let's pray. Let's pray. Kahit daw, ano, I believe the Lord is calling our attention again. Not because may ginawa tayong kalyado lang o ano. I think the Lord is calling us again back to Him. And the Lord is reinforcing or reminding us na huwag kang magpa-apekto sa nangyayari sa mundo, do something about it. And you start by being set apart. No? Baka mamaya, ang daming reklamo sa korupsyon, pero siya mismo naglalagay dahil ayaw pumila sa City Hall. Diba? Reklamo, hindi sumusunod sa batas, pero tumatawid, bawal tumawid, bawal umihi dito. Yung gusto umihi, tapon ng basura, bawal, no? Then it starts with us. Let us be set apart by the Lord. Hindi po ibig sabihin ng holiness o holy. Be set apart kasi merong gawain inahandaan Diyos para sa atin. So let's pray. Father, we thank you for the reminder. Thank you, Holy Spirit, for bringing home a point. Bring home a very important point, not just a holy week, but a holy life. And to live a holy life, we need to be set apart. Set apart, Lord God. May tabi para sa inyo. Maging handa po kami makita ang gawain ko na pinahanda para sa amin. Manatili po kami alert, Lord God, na dala-dala yung pag-asa ninyo sa ating puso, Lord God. And Lord, maging masunuring mga anak po kami na may tamang desire sa puso. Okay. Sa lahat, pwede po kami, Lord God, na gawin, Lord God, kung kami ginagawa ninyo. Declare ni Lord, maging kagaya po ninyo na banal, ayos. Kasi kayo po yung pinagmanahan dapat namin. Kayo po dapat yung pinagmanahan namin. Kayo po yung pinanggalingan ng aming blueprint. Hindi po kami kinopya lang sa hayop, kinopya sa anghel. Kayo po yung pinakamataas na modelo. Kaya right now, sa aming kalapit na Lord, let's declare, Lord, ngayon bawat isa sa amin, let our hearts be aligned with your heart. Kaya we ask, Lord God, muli Lord, pagalisayin niyo po yung aming mga puso. Yes, Lord. Yes, Lord. Right now, sa iyo na natatayan, sabi mo sa Lord. Simulan mo yung desire, a pure heart, isang pusong dalisay. Dito natin ang Panginoon, pusong dalisay, pusong dalisay, pusong dalisay, ang aking nais.
Yes, Lord. The Lord, yung love mo yung nagdala sa amin dito. The Lord, na bakit willing kami, Lord, excited kami every Sunday, God, na pumunta dito. Lord, bakit buhay pa rin kami ngayon is because of your love, God. And Lord, I know, God, importante bawat isa sa inyo, is, Lord, bawat isa sa amin, God, is unique, God. And Lord, only us, God, can love you like we do, God. And Lord, nakikita mo yung hearts ng bawat isa, God. And Lord, malugod ka po, God, sa dala-dala namin. Ngayon, God, na Lord, na magkakaiba, God. And Lord, just pray, God, na search mo yung hearts ng bawat isa na Lord, hindi kami uwi, God, na alis dito, Lord, na hindi mo kami nakatagpo, God, na Lord, ikaw yung pinaka-importante, God, sa araw na to, sa umaga na to, Lord, sa buhay namin. Lord, thank you po, God, sa mga blessings mo, God, sa church so blessed, sa blessings mo sa bawat isa na, Lord, nagpupuno, God, sa